Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal na hapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan mo ng iyong maasahang ilaw. Ama, nililigaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo na makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyano sa itinanggap upang iti talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga na mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Serene, taga Alejandria, taga Silia at taga Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos." Sa gayoy, noodyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao. Ang mga matatanda ng bayan at ang mga eskriba, siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban.
Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil sa pagsasalita laban sa banal na templo at kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain nito ni Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan ni Esteban ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukhay parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, kahit mapalad ang nasusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Kahit ako'y usigin, labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod, sa utos mo'y mag-aaral. Ang buong mong kautusan sa akin ay maaaliw. Siyang gurong mapagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang sumunod ang kautusan. Sa utos mong mapag-akit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ng ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay, matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibay ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga kababalagang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa niya sa inyo, manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Noong nakaraang linggo, second week of Easter, ang mga pagbasa po noon dahil hindi ho tayo dire-diretso nakapag-misa last week,
ay tungkol sa pag-uusap po ni Jesus at ni Nicodemo. At ang pinag-usapan nila dito ay isa sa mga sakramento ng simbahan, at yun ang binyag. Kasi isa sa mga naging pag-usap nila doon ay kinakailangang isilang muli, ipanganak muli ang isang tao. At yun ay hindi naunawaan ni Nicodemo kasi nasa isip niya, paano isisilang muli ang isang tao? Kailangan babalik pa ba sa sinapupunan ng kanyang ina? Pero hindi nang naisipaywatig ng Panginoon. At naisipaywatig dito ng Panginoon ay yung pagsilang natin muli sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, na kung saan tayo ay namatay sa ating kasalanan at ay binigyang buhay muli ng ating Panginoon. Isa yan sa mga biyaya ng sakramento ng binyag. So last week, tungkol sa sakramento ng binyag, at ngayong linggong ito ay ating sisimulang mapakinggan ang natawag nating Bread of Life Discourse ng ating Panginoon, na malino naman tumutukoy sa isa sa mahalaga ring sakramento ng ating simbahan, at tinuturing na pinakasentro at puso ng simbahan, at ito yung sakramento ng Eucharistia. Ang sakramento ng Eucharistia. Hey mga kapatid, tuwing Easter, mapapansin niyo po, ang lahat ng simbahan ay punong-puno ng naggagandahang bulaklak. Tuwing Easter ay talagang naggagandahang bulaklak ay nilalagay sa loob ng simbahan. Pero mapapansin natin na siguro sa tindi na rin ng init ng panahon ngayon ay madaling makuluntoy ang mga halaman. Parang katabi mo, baka malapit na makuluntoy. Kaya nung ginagawa ho namin, joke lang ho. Anong ginagawa natin? Kinakailangan na diligan para mapangalagaan. Ito man ay sa loob ng simbahang halaman, at lalo tigit yun nasa labas na mga halaman. Yung mga halaman ngayon, pag diniligan mo sa umaga, siguro kailangan mo pa rin diligan sa gabi. Kasi nga sa sobrang init ng panahon. At maaring makuluntoy, maaring hindi magiging maganda ang kanyang tubo. So yun yung nagsusustain sa kanya, yung tubig. Ganun din sa ating buhay. Kung binyag, pinagkalooban tayo ng bagong buhay, ang nagsusustain doon sa bagong buhay ay ang pagtanggap natin ng Eucharistia. Kaya nga, sa Ebanghelyo ay ating natutunan dito, yung Ebanghelyo pong ito ay tagpo at kasunod nung matapos magpakain ni Jesus na napakaraming tao. Hinanap siya ng mga tao. Patapos nilang magpakain, hinanap siya ng mga tao at sila'y natagpuan nila ang Panginoon. Kaya sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, sinasabi ko sa inyo, hindi niyo ako hinahanap dahil sa kababalagang nakita ninyo, kundi dahil kayo ay nakakain at nabusog. Pero higit na hamon sa kanila ng Panginoon ay huwag lamang ituon ang kanilang sarili sa makalupang pagkabusog. Ibig sabihin yung physical, yung bang nakakain sila dahil sila nagutom, sila nabusog. Ay ito yung hinahanap nila. Yun ang nila kung bakit nila hinahanap ang Panginoon. Kasi parang, sabi nga, free meal. Free meal yung binigay ng Panginoon. Ayon, ang higit na hamon sa kanila ay pag lamang sila maghanap ng pagkain nakabubusog physically, kundi pagkain na makapagbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. At hindi walang iba, kundi ang ating Panginoon. At sa panahon natin ngayon, yan ang patuloy nating tinatanggap sa bawat pagdiriwang ng Eucharistia. Ngayon, gaano kahalaga ito?
Sa ating pong unang pagbasa mula po sa Gawa ng mga Apostol, ay ating natunghayan dito ang kwento ng buhay ni Esteban matapos siyang hirangin bilang isa sa mga 7 diakono ng simbahan. At naging pangunahin niyang nilanggampanin ay bigyang pagkain, lalo tigit ang mga dukha. Pero sa pagkakataong ito, siya'y napuspos ng Espiritu Santo, kung kaya't nakapagkalooban siya, tumanggap siya ng pambihirang karunungan na kahit sino ay hindi kayang pabuluanan na kanyang mga sinasabi. At dahil nga doon, anong ginawa ng ilang mga Hudyo? Nanulsol sila ng ilang grupo ng lalaki upang siraan si Esteban. At aniwala naman ang mga tao. Kasi Esteban ay hinuli, dinakip, pero hanapasin nila para mukhang anghel ang mukha ni Esteban. Mga kapatid, sa buhay natin, marami rin tayong pagsubok na kakaharapin. Marami rin pagsubok na kaharapin ang bawat sa atin, katulad ng kinaharap ni Esteban. At paano natin naharapin ito? Sa pamamagitan ng pananahan ng Panginoon sa atin. At ang pananahan ng Panginoon ay ang patuloy nating pagtanggap sa Kanya sa Eucharistia. Ang pananahan ng Panginoon ay sa patuloy nating pakikinig, pagninilay sa Kanyang salita na ginagawa natin sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Kumbaga, ang Eucharistia ay pagkain natin sa ating kaluluwa. Ang Eucharistia ay pagkain natin para sa ating kaluluwa. At yun ang magbibigay lakas at inspirasyon sa atin upang maharap natin ng maayos, ng panatag, na may buong pagtitiwala sa Diyos ang mga pagsubok na maranasan natin sa ating buhay. Nawa mga kapatid, patuloy nating pahalagahan. Kung di man ho araw-araw makapagsimba, at least yung linggo ay talagang makapagsimba. Upang sa gayon ay patuloy nating mapakain ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos, ng pagkaing bigay ng ating Panginoon. Amen. Ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at ng espiritu, kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ating itutugon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang simbahan naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. At nawang maunawaan na mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhiwaang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga nagsasaya ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa
at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga namayapa naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Samarin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Evelyn Cervantes at pamilya, din para sa natatayang kahilingan ni Martina Balatbat. Patuloy nating dalangin ng pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Ligaya at Apolinario Catalig, Virginia Franco, Ana Romero, Tony Cruz, Maria Cristina Laderas Manginao, Remedios Roque, Valentina Ignacio at Orlando Jose Ignacio Jr. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mamerto, Yolando, Emiliana, Amelia, Marcelino, Romeo, Mercedes, Carmen, Evangeline, Nicasio, Purificacion, Severino, Emiliana at Crispin. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming nasa langit, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Aming alay sa'yo, Panginoon. Bilang isang bayan. Manalangin kayo mga kapatido, pangampagahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa pagiging na iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayo'y pinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas sa maamong tupan na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging na iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
at lupa. Hosana. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tutubayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ideni sa aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa tagubili man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masaganang na dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayag tayong taglayang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Magandang umaga po sa inyong lahat.